Hello po mga kaibigan, isang magandang hapon po na maulan. Isang mapagpalang hapon po para sa ating lahat. Ako po ay nagbabalik upang i-share po sa inyo ang mga iba't ibang uri po ng photos na aking pong inaalagaan. Pero bago po ang lahat, ako po ay may isang word of wisdom sa inyo na nagmumula po sa Book of Psalms 23 verse 6. Sabi po doon, "Surely goodness and love will follow all the day of my life, and I will dwell in the Lord, I will dwell in the house of the Lord forever." Since Sabado po ngayon, bukas po Sunday po, pwede po tayong umattend sa atin pong kanya-kanyang mga simbahan at doon po makakatagpo po tayo ng kapayapaan sa presence po ng Panginoon. Since nagdaan po tayo sa mga bagyo, sa mga pagsubok, ang Ulysses, ang Rolly, at sana po wala din na po masundan iyon bago po mag-Christmas season, dahil mas masaya po kung wala pong bagyo na tayong nararanasan. Salamat sa Panginoon dahil nananatili tayong ligtas, tayo po ay malakas, malusog sa kanyang biyaya, kaya purihin po ang Panginoon. At ngayon po, ang aking nga po i-share ay yung mga inaalagaan kong mga photos plant. Ito po, hindi pong bago mag-pandemic, dati na talaga ako may mga photos plant. At hindi ko akalain na ito po ay magkiklik talaga sa online at sa iba't ibang parte po ng Pilipinas, ng komunidad, dito sa Baler. At nakakatuwa dahil nung ipinost ko po sa Facebook, marami po ang bumili, marami po ang nag-like, at nakabenta rin po naman ako. At yun, isi-share ko po sa inyo ngayon kung alin po yung iba't ibang uri ng photos na aking inaalagaan. Una po, ito po yung neon photos. Kung makikita po nyo, siya ay yellow-green. Pero ang gusto ko kasi ng ganito, yung siya ay naaarawan. Ito po yung neon photos. Pwede po siyang isabit. Lagyan nyo, bili po kayo ng ganitong pot. Pwede din po siyang pang office table. Medyo madumi lang po. Pasensya na. Ito po, meron po siyang pwede po siyang pang office table. Pwede rin po siyang panghangin. Ayan. Dito po ako kumukuha ng aking pinararami. Nagkakat po ako dyan. Ito po yung neon photos. Ang kasunod naman po ay itong aking enjoy photos. Tingnan nyo naman po, napakaganda naman nila. Ito po, makapal na po ito. Di ko po akalain talaga na itong photos na ito ay mag-click talaga sa online, sa mata ng mga plantito at plantita. Marami po ako nito since before pa nagka-pandemic. Ito po yung enjoy. Yan, pwede po siya sa pot. Pwede siya sa pot na ganito. At pwede din po siyang ganito. Ganito po yung binebenta ko. For only napakamura lang. Bawal po magsabi ng price. Ito po yung enjoy. Pwede rin po siya dito. Ayan o. Ito po ay clay pot na nabili ko po sa Kabanatuan dati pa. Medyo mahal nga lang po, pero napakaganda po pagka kumapal na po ito. Bagong tanim ko lang po ito. And then, meron po tayo ditong silver satin photos, na kung saan po ito ay karamihan tumutubo po sa mga gubat, sa mga bundok. Ito po ay nabili ko doon sa isang kaibigan ko sa Diteki na dati naming kapitbahay. Siya yung silver satin. Meron po siyang giant silver satin. Ito rin po. Ayan, oh, ang ganda, di ba? Oh, ang lalaki po ng dahon niya, oh. Makikita niyo nakakatanggal po ng stress. Pwede po siyang ilipat sa magandang pot upang pwede rin po ilagay sa mga center table, sa loob ng bahay, para po mas mukhang fresh ang ating kapaligiran. Meron, ito din po, silver satin din siya. Pwede rin po siyang lagyan ng
pwede rin po siyang pagapangin sa isang stick. Ayan po. Mas maganda po ito pag talagang makapal na makapal na. At meron po akong, ito po yung tinatawag na marble photos. Ayan. Kung makikita nyo po ay makapal na po ito. Dahil talagang hindi po ako nagpapawala ng ganitong mga makakapal na mga pinaka mother plant ko. Pero marami po akong ganito na nakapat. Ganito po. Binebenta ko na din po ito. Siya yung marble photos. Pwede din siyang ayan po. Ayan po. Napakadali lang po niyang gawin. Be sure po na inyong pong mga lupa ay may kahalong coco peat tsaka rice hull. Ito po siya. Ayan, ang ganda. Oh. Napakaganda. Very refreshing sa paningin. Oh. At ngayon po, meron naman po tayong golden photos na kung saan ay halos pangkaraniwan na makikita sa mga gilid ng mga bahay. Madali lang po kasi siyang patubuin. Tsaka hindi siya masyadong sensitive. Mas madali siyang yumabong, mas madali siyang lumamba, at mas ano lang siya, nakaka-adapt po siya maski sa tag-ulan, sa tag-init, maski sa ang lugar ng inyong bakuran, madali po siyang dumami. Hindi po siya talaga mahirap paramihin. Napakabait po niyan. Bukod pa po dyan, meron din po kaming giant photos. Giant golden photos. Ito po, malalaki po ang dahon. At inilagay ko po sa white pot. At ito po ay panlagay ko sa aking ito po ay pang indoor ko. Ayan. Napakaganda. Ayan. Dahil po ang photos ay talagang gumagapang, mas maganda po talaga na pagapangin din siya. Pwede din po siyang papakapalin mo siya dito. Pero mas maganda rin yung gagapang siya. At yung pong naisipan ko lang po, medyo para isang idea lang po para sa ating lahat. Kung kayo po ay may mga sira-sirang mga gamit, gaya po nito, may pingas po siya, huwag niyo po itatapon. Pwede niyo pong lagyan ng halaman at magiging presentable na siya. Ayan po, natakpan na po yung kanyang basag. Pwede niyo pong patungan ng halaman. So hindi mo na siya itatapon. Napakaganda na po niya tingnan. Kung meron po kayong nagapang pa dito, magagapangin, tatakpan po yung kanyang basag. Ngayon po, mayroon po akong isang photos din. Hindi ko pa siya masyadong alam ang pangalan. Purong green lang po siya. Ayan. Medyo mahaba ng konti ang mga dahon. Hindi po siya yung tibatib. Kasi sabi nila tibatib daw na maliit pa. Pero hindi. Meron din pong photos na ganito. Ang ganda din po. At yung last but not the least po, yung Manjula photos na kailan ko lang po siya nabili. Na mahal-mahal naman po, pero sabi ko nga, kung makakapagpaligaya naman sa atin, bakit naman din natin bilhin, diba? Ayan po yung Manjula photos. Makapal yung kanyang dahon. Tapos, yung kanyang white ay nasa gitna. Halos nasa gitna na. May similarity po siya sa marble photos, pero kakaiba talaga. Madidistinguish mo lang din po yung kanilang pagkakaiba. At yan po, nabili ko, mayroon ng trailing. Dito po siya gagapang. Sana mabilis po siya lumaki para po maganda. Gagawin ko na rin po siyang mother plant. Ito po talaga yung matagal ko nang gustong magkaroon sa photos. Dahil yun po, doon po ako nagko-concentrate ngayon sa aking mga photos.
And ngayon po, tuturo ko sa inyo kung paano po magparami ng photos. Ang ginagawa ko po, maliban po sa pagtitingin ng sa mga YouTube, kung paano po magparami, yung dati ko rin lang pong ginagawa. Dati po kasi magkakat lang ako ng ito po. Nagkat lang po ako ng ganito, cuttings. Yan po. Be sure po na mayroon siyang ugat. Kahit isa. And then, inyo pong ibababad sa pwedeng pagbabaran. Not necessarily ganito po ang inyong babaran kasi ito ay binili lang ng anak ko sa online. Pero napakaganda kasi. Yan, binababad dito. Hanggang sa magkaroon po ng ugat na bago. Kulay white po yung bagong ugat. Ito po ay bagong ano ko lang, bagong babad ko lang. Pwede rin po kung meron kayong mga garapon na hindi na ginagamit, pwede nyo rin pong gamitin nyo mas maganda, makatipid pa. Pero ito po kasi pang display na namin sa aming kusina. Ito po. Ayan. Ayan. Ayan po. Pagka po siya ay meron ng maliit at puting ugat po, pwede na siyang itanim. Ngayon po ay pupunta na nga po tayo sa kung paano po magtanim. Siyempre kukuha po kayo ng lupa. Ito po yung lupa. Ang mixture po ng lupa ko, gaya ng sabi ko kanina, ay rice hull, garden soil, coco peat, at meron akong cow manure. At pagka minsan po yung lupa ko po ay galing sa mga pinagsunugan ng mga basura, ng mga dahon, ito yung dahon, ayan po. Kaya kailangan po siya ay buhaghag. Ito pong plastic pot na ito, 6 pesos only. Kasi mas maganda siya, oh. Pwede niyo po siyang isalin kung saan. Ngayon ay na po, yung kukuha na po tayo ng aking ginupit na itatanim. Ito na makita. And then, kunin po natin yung ating maliit na pala. Ayan, itusok po natin siya. Ganyan lang po. Medyo hikitan lang po yung gitna para hindi na po siya gagalaw-galaw. Ito na po ang kalalabasan. Ayan. Ito na po. Oh. Oh. Ilang linggo lang po yan. Malamba na po yan. Ganyan lang po ang simpleng pagtatanim ng photos. May mga nagsasabi po na talagang nahihirap silang magparami ng ganito. So, ngayon po, bilang pag-share, mahirap naman po na itago mo yung inyong nalalaman at yung mga natutunan mo sa YouTube at sa mga nabasa mo. Mas maganda rin na i-share mo para sa iba. Actually po, kahapon, nakabenta po kami ng photos. Galing pa po sa, dinala pa po namin sa Maria Aurora. Ito po yung sobra. Kung sino po yung mga gusto pa pong makabili ng mga photos, marami lang po dito sa akin. At dahil nga po katatapos nung nakaraang bagyo, ako po ay nagre-repack ng aking mga halaman dahil marami rin po yung nasira, may mga nalanta, may mga natunaw na hindi mo akalain kasi noong bagyong Rolly, nilagyan ko talaga siya ng kulambo. So, naging safe po yung aking mga halaman. Ngayon po, nung nag-Ulysses, akala namin ganun din lang sa Rolly, na hindi naman talaga dumaan masyado. Napakalakas pala ng Ulysses. Hindi ko kinulambuan yung aking mga halaman. Kaya marami po ang na-damage. Na ano po ako, nalulungkot dahil yun nga po, isa-isa ko. Actually po, 3 linggo na yata po ako nagre-repat. 2 linggo ganyan. Halos araw-araw, yan na lang po ako nakatutok sa aking mga halaman. Kasi po sayang naman po kung hindi mo i-revive o i-restore yung kanilang kalagayan. Dahil sayang din. Hindi sila dadami, hanggang masayang lang yung binili mo, hanggang masayang lang din po yung kanilang mga halaman po. So, hanggang doon lang po muna. Mamaya po ipapakita ko sa inyo kung paano po, kung ano po yung aking mga nire-repat ng mga halaman. Magandang umaga po. Ay, magandang hapon po sa lahat.
At pagpalain po tayo lagi ng ating Panginoon. Stay healthy, stay safe, maintain social distancing. Huwag po na po tayong pumunta sa mga crowded places like palengke. Ingat-ingat po. Kagaya ko po na isang nanay na mamalengke. Ako po ay nag-iingat. Meron po akong face mask. Meron akong face shield. May alcohol ako sa bag. So, mga kaibigan, mag-ingat po tayong lahat. Basta tandaan po natin na ang ating katawan ay templo ng Diyos na kailangan nating ingatan. So, kung mapapahamak tayo, gawa na rin po sa ating kapabayaan. Mag-ingat din po sa mga pag-ulan-ulan ngayon. Huwag po tayong magpaulan, magpaambon, kahit kasi pwede tayong magkasakit dahil dyan. Ingat po, magdala ng payong kung kinakailangan. So, magandang hapon po sa lahat. Mamaya po, pakapakita ko yung halaman po. Ang potos po ay isa sa mga halaman na napakadali lang pong alagaan, at yun po ay nabubuhay sa araw, sa sikat ng araw, at pwede rin sa mga indoor. So ang isa pong benefits ng potos ay nagtatanggal po siya ng mga toxin sa mga kapaligiran, gaya po ng mga formaldehyde, mga benzene, and carbon monoxide. Yan po, ito po ay nagpo-purify po ng ating hangin. Kaya mas maganda po mag-alaga po tayo ng maraming halaman sa bahay upang maging sariwa po ang hangin na ating po nalalanghap. At ito po ay may magandang ginagawa sa ating pong katawan. So, tandaan lang po natin, mas maraming halaman, mas nakakatulong po tayo sa inang kalikasan. Plant, potos plant. May dalawa po ito, na ibenta ko na din po yung isa. Golden potos po siya. Nakapaligid po sa aming tahanan ang potos plant po dahil maganda po talaga siya. Favorite ko po ito. Favorite. Ang ganda. Ang ganda. Kahit sa sulok po ng aming bakuran may potos. Ang gandang-ganda. Kahit po sa ang parte po nitong aking bakuran may potos. Ito po, meron po siyang trailings. Giant golden potos po ito. Kung mayroon po kayong mga lumang electric fan, pwede rin po yung pagtamnan po ng potos sa mga cuttings niya. Ito po ay mga luma po naming mga electric fan, mga takip po ito. Pwede nyo po pagtamnan ng mga potos. Kahit po hindi potos, pwede lang din. Mga bagong tanim po pa lang po. Sa halip po na itapon mo at maging basura na lang, pwedeng gawing kapaki-pakinabang. Yung mga lumang takip ng electric fan, yung mga kinakalawang na, yung mga hindi na pwedeng gamitin dahil naglasog-lasog na ng kalawang. Ayan po, mayroon pa rin po ako ditong mga bagong tanim po na golden potos. Pwede po ibenta. Mura-murang halaga po. Basta po huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe po sa aking channel. Dito po sa YouTube. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Ayan. Kumusta po doon sa mga nasalanta po ng mga bagyo? Lagi po ninyong tandaan na lagi po kami nananalangin. Lagi po kami nananalangin para po sa inyong kaligtasan at para po sa provision ng Panginoon, para sa mga pangangailangan po ninyo. Pagpalain po tayong lahat ng poong may kapal. Mag-ingat po tayong lahat.
Nawa po ay dumaloy ang biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yun lamang po. Bye-bye. See you next in my vlog. God bless you all.